Magpalengke tour tayo sa Tabuan Market sa Misamis Occidental, kung saan ang mga lamang dagat ibinibenta hindi por kilo, kundi baso-baso. Dito sa palengke ng Oroquieta City at sa Calamba, Misamis Occidental. Hindi kilo-kilo ang yaman, kundi baso-baso. Lato dong, sawake, anikad, darasa, anikad sa. Tuwing tabuan o market days, samut-saring mga laman dagat nga ang itinitinda. Hindi ito kilo-kilo kung ibenta, kundi baso-baso o tingi-tingi. Darasa, ma'am, pili lang, ma'am. Oh, dali, ma'am. Makapili ka na, 30, 20, 50. Si Jessica, nagbebenta ng lukot. Mahaba ito at manipis, kaya binansagang pansit ng dagat. Bagamat kulay berde, hindi gaya ng noodles, hindi raw ito gawa sa harina, kundi mula sa isang lamang dagat. At kung ibenta, paso-paso. Sarap, matamis-tamis. Mo nang gitawag siya glukot kay kanang nagkumbol-kumbol bitaw siya itlog po daw ng dunsol. Ang dunsol ay isang klase ng sea slug na sagana sa bahaging ito ng Mindanao. Naglalabas ng itlog na nababalot ng malagkit at parang jelly na siyang tinatawag na lukot. Ang donsol ay mahahanap natin sa mga mabababaw na lugar na karaniwang maraming seaweed. Si Van Van, abangers para masisid ang mga ito. Madalas umaga kasi normal lang ang tubig pagsisiri namin. Kung malalim, hindi kami pwedeng sumisid kasi mahirap. Ang mga itlog ng dunsol kadalasang nasa seagrass o damuhan sa ilalim ng dagat. Sakit sa mata kasi maalat yung dagat, papasok sa mata. Mahirap paghinga, nakakahingal. Pahirapan daw ang pangunguhan nito, lalo't maaari silang makatapak ng tuyom o sea urchin. Minsan po matitini kami pagkuha, tinitiis lang namin yung sakit hanggang mawala. Saglit lang naman po yung sakit. At hindi raw malulukot ang mukha mo sa pagkain ng lukot dahil pwede itong papakin ng hilaw. Parang sutanghon, maasim-asim at matamis-tamis. At pwede ring ikilaw. Maglagay tayo ng suka para kilawin. Ito na po, pwede na po siya natin kainin. Lamiak kayo, oy. Minsan, 100. Kung hindi po siya season, 50 per glass. Nakadepende po sa season po ng panahon. Ang tindahan ni Rosena, kung saan baso-baso ring mabibili ang isang klase ng shellfish na kung tawagin naman, litob. Isang baso ng lito, bibibinta ko siya ng 40 or 3 baso, 100. Tuwing hapon, bumabiyahe si Noli patungong Lusayan o yung madamong parte ng isla ng Nabaros para manguha ng litob. Dili to siya manganga, dili kakakita og litob kay isip pagtanaw nimong oras ra pud to siya lapok ba kay nalibon man siya kay wa man siya manganga. Ang mga naiispatan niyang litob, isa-isa niyang dinampot. Among ibutang sa bangka. Inipon na muna ito ni Noli sa bahaging ito ng bakawan. At saka niya babalikan sa araw ng tabuan. Sa ganitong paraan, masisiguro raw nilang fresh pa rin ang mga ito bago ibenta.
kada araw. 80 na baso ng litob ang naibibenta ni Rosena. Nung noon, ma'am, malaki pang baso. Ngayon, maliit na kasi mahal na ang kumpra namin, ma'am. Are, sir, pili lang, sir, ma'am. Sa inyo, ma'am. Nagluluto rin sila ng litob na ready ng kainin. Ginagawa nilang halang-halang. Mahanghang. Ilagyan namin ng sili. Ang toka sa pagluluto nito, ang pamangkin niyang si Ange. Sarap nga pulutan. Ari, ma'am, nailito ba rin, ma'am? Lukot balat, ma'am. Gusto, kinason, ay swakig tuyong. Nang dahil sa pagtitinda ng litob at iba pang lamang dagat, nakaahon daw ang kanilang pamilya sa hirap. Nakabili ako ng lupa, nakabili ako ng yung sasakyan sa dagat, yung pag-aaral sa mga anak ko. Malaking pasalamat ko sa yaman ng dagat, ma'am, kasi nakatulong po sa aking pamilya. Ang last stop sa ating palengke tour sa Calamba, Misamis Occidental. Sa pwesto ni Chofila, ang patok sa kanyang mga suki, ang mga nakabaso niyang alimasag na kung tawagin nila rito, kasag. Ang kasagaran bumibili dito, maliligo sa dagat. Hindi sila maka-afford kung kilo-kilo kasi mahal na ang kilo-kilo. Ang baso, inana lang, 20-20. Si Butsoy, 4 na dekada nang nangunguha ng kasag. Hinahinay lang ang lakaw. Makabantay man sila basta mo kasa ang tubig. Tago dayon sa buho siya. Mupaak ta siya. Dako pa to. Lisod to dakpon. Maak man yun na siya. May 2 paraan daw ng paghuli nito. Pero gagmay, dakpon rin ako. Kay luoy man kayo. Ang mas malaki naman, pinapana. O yan, anak ko na inat. Pag inat, buhe. Doon ang kasag. Paspas ang tubig saka pataob. Di gani kabot pulo. Pangulam ra, pansudan ra to, ma'am. Ang mga ibinabagsak na kasag kay Chofila, ready to eat na. Tagpiti ang isang takos. Sobrang lambot. Masarap itong gawing ginataan na lagi raw noong request na ulam ng yumaon niyang mister. Maalala ko siya pag mayroong kasag. Kasi pag nandoon kami sa baybay, manghuli kami ng kasag. Pag abot sa bahay, luluto kami din. Kumakain naman. Lagyan na natin ng kasag. Lami ito pagkalata. Miyay, parang bago tilo ni. Sa bawat baso ng dagat, ang timbang ay sakripisyo, ang sukatan ay pag-asa, at ang panukat ay pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Patunay na minsan sa maliliit na sisidlan, nakapaloob pinakamalalaking biyaya ng buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.